alam mo palang hearsay, narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Tapos, ang sabi nung poser na nahuli namin, sir, dinadaan doon sa tindahan ni Kian at pinipick up lang. Basta iiwan lang doon kung si... Kaya, sir, nadamay si Kian. Na yung sabi nung pulis, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Nauubos na yung ngipin, nauubos na yung gums sa kakagamit ng droga. User yung tatay. Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kung, Colonel Espinedo, if alam mo palang hearsay, pulis ka, di ba? Pulis ka, wala kang personal knowledge. Alam mo naman yan eh. Na kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bungko? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Alam po nyo, nung namatay si Kian, ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Tama. Kaya ako, I tried my best talaga na yung kaso na yan, kasi bata eh, binaril. So, kailangan managot talagang gumawa niyan. Pero meron akong nasabi, if I can fully remember, sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yun, sir, dahil yung meron kaming nahuli na po, sir, na isa dyan sa Caloocan, at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan ng kanyang droga. Tapos, ang sabi nung poser na nahuli namin, sir, yung droga nung tumboy na yan, masyadong madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang. Si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon. Basta iiwan lang doon. Kung si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit nyo binaril? Oh, wala, hindi na masagot. Hindi na masagot. Pero actually sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And ako'y nagtataka, bakit did I mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng pulis, na Caloocan, na ngayon nakakulong, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Nauubos na yung ngipin, nauubos na yung gums sa kakagamit ng droga. User yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang nagreklamo? Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, senior ko lang rin sa media. Dahil kitang-kita naman kung tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uncle, I don't think, I'm not sure. Please refresh me, my memory, kung nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy De Los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope this body can be enlightened. Dahil that's why I insisted to respond, Mr. Chair. Although ayaw mo akong i-interpolate yung ating witness, but anyway, if that is the ground rules of this committee, I submit, Mr. Chair. Thank you. Yung inimbestigahan ninyo, Father, ng mga kaso, marami yon, sinabi mo. And you have evidences.
Meron kayong proof na sabi mo pa nga, binalian ng kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as a exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo? Can I respond, Mr. Chair? Respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's the responsibility ninyo to file the cases. Pero sige, yeah, just, Precisely. Mr. Chair, but since concerned siya, advokasya niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. hindi po ba mas responsibility ng pulis yan? Responsibility nga ng police, Mr. Chair, pero sila nag-imbestiga, he's providing. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapile yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Hindi po uso at hindi po nasa bokabularyo ko ang pag-bloat ng katotohanan at pagpapropaganda. Mga kabunyog, mga kababayan, mula pa man po ng grabing pananalanta ng Bagyong Christine sa inyo pong mga financial donations at donations in kind, ay kaagad pong nakatulong ang Attorney Enzo Recto at ang bunyog sa ating pong mga kababayan dito sa Naga City, Camarines Sur at Bicol, na mahagi po tayo ng mga hot meal sa mga sinalanta. At kahit po baha pa, sinuong po natin ito upang maipahatid sa bahay-bahay ang inyo pong mga pinadalang tulong. Nang humupa na po ang baha, lalapwa nating pinalawak ang pamimigay ng mga relief pack sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon ay nasa rehabilitation stage na po ang ating mga kababayan. Patuloy pa rin po ang pagpapaabot sa akin ng mga request ng kanilang mga pangangailangan. Kung gusto po ninyong patuloy pang makatulong, bukas pa po tayong tumanggap ng mga financial donations at kahit po mga donations in kind. Ang sabi ko po, hanggat may natatanggap pa rin po akong tulong mula po sa inyo, patuloy pa rin po itong ating proyekto. Napakaraming salamat po muli sa inyo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.